Magandang hapon sa inyo lahat dyan mga kapuntos, at sa pagkakataong ito may taglay po akong video sa inyo, may kinalaman po sa spiritual warfare sa exorcism and deliverance. Meron kasing nagtanong at ang kanyang tanong ay, Tungkol po sa deliverance, kasi tayo pong Katoliko, meron tayong doctrine na fina-follow para mag-deliverance. Tama po ba? Or may process tayo. Opo, Yung, meron po. yung mga non-Catholic po, paano po kaya nila dinideliverance yun ng walang doctrine? Talaga bang umaalis yung demonyo sa katawan ng tao? paano kaya bibigyang kasagutan ang naturang katanungan? Kung paano ba nangyayari na nagdi-deliverance ng ibang sekta, talaga bang nakakapagpalaya siya ng masamang espiritu? Yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Pakibasa ang Marcos 16:17, bro. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Okay, ang mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, kung mapansin niyo, merong mga nagdi-deliverance na tinatawag nilang exorcism. Although, hindi yan exorcism dahil technically, ang exorcism ay nasa simbahang Katoliko at exorcist at ang mga obispo ang gumagawa niyan. So, yung ibang mga sikta, deliverance ang tawag niyan. So, maliberated ba? Pwede maliberated sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Pero tandaan natin, batay sa nakasulat sa Marcos 17:16, sa aking pangalan magpapaalis sila sa masasamang espiritu. Ayon kay Father Charles Ripperger, kaya kailangan talaga ang solemn exorcism ng simbahang Katoliko. Bakit? Hindi sinabi kasi ng ating Panginoon Kristo, sa aking pangalan sila'y magpapaalis sa lahat na hierarchy ng mga masasamang espiritu. So, ginawa ng ibang mga sikta, meron silang deliverance, pero iwan ko kung ano ang follow-up para sa mga demoniac, dahil yung tinatawag na head possessor, magaling yan magtago sa katawan. So, yung iba naman na mga sikta na hindi nagde-deliverance, pero may mga miyembro na na-possess, halimbawa, may mga Muslim na dinala sa office, may Iglesia ni Cristo, merong mga Seventh-day Adventist, sila i-process talaga sa office, at yung iba nating mga kapatid na na-process, sila mismo, galing nila mismo, yumakap sa simbahang Katoliko at nagpabinyag. Yun po, kapatid. Po, maraming salamat po, Brother Wendell. Tsaka sa inyo pong lahat. Yun lang po, napaliwanagan po talaga ang marami kong tanong. Anong magandang i-advise natin sa mag-uya, bro ba? Ang may advice mo siyempre bilang tagapakinig na no ng punto por punto, at bilang yun nga nagbalik loob ka na sa Diyos, kapatid, dapat iba na ngayon iba na ng pananalita mo, iba na yung pananaw mo sa buhay, at yun ay sabi ng ebanghelyo, ipamahagi mo. So ano ibabahagi mo? Hindi lang sa magkasintahan sa lahat, ibahagi mo ang salita ng Diyos. No, lagi mong sabihin sa kanila, ako ganun na ginagawa ko ngayon magmula FB, pagkausap ko mga kapatid ko, kasi naman talagang hangga't maaari maakay natin sila, dahil actually yun ang purpose nga, no. Sabi nga kahapon, nakalungkot, sabi nga kahapon ng ating Panginoon Kristo sa ebanghelyo,
sa kanyang ubasan talagang kokonti ang manggagawa, no? Kokonti ang mag-aani, ang daming aanihin. So, ngayon tayo, ano ba pwede mong sabihin sa kanila? Ang pwede mo sabihin unang-una, siyempre ilapit mo sila sa Diyos. At sa paglapit mo sa Diyos sa kanila, kailangan makita muna sa iyo, kapatid, no? Makita yung pagbabago mo, makita talaga sa iyo na ikaw ay tunay na nagbago at maka-Diyos na. Kasi marami ngayon ang nangyayari, alam mo yung mga taong simbahan na pwede sila kung magsalita, paghuhusga, and at the same time, walang batayan, and at the same time, hindi nila nakikita yung pagbabago sa buhay nila. So, dapat maging role model ka, maging example ka sa pagiging banal, sa pagiging makadiyos. And then, kapag may nakikita kang ganun, mga magkasindahan, doon mo ipasok ngayon, in a nice way, siyempre, sa tamang sa tamang pamamaraan para hindi sila ma-offend, bigyan mo sila ng mga katikisim na mo dito, na bawal ang fornication. Ano yung fornication? Bawal yung pagse-sex outside marriage. Pero kailangan, ang lagi ko sinasabi sa mga tao, kailangan mo ibatayan po. Ako pag nagsisend ako sa FB, nilalagyan ko ng katikisim anong number. At sabi ni Father yan. So, kumbaga, binibigyan mo sila ng idea na kagad, no? Kung ano yung hindi nila dapat gawin. Tapos, pwede mo rin ibigay yung sa sinabi sa Biblia rin, biblically, bawal po talaga ang sex outside marriage. Unang-una, kasalanan mo dun is fornication. Pangalawa, may sinasabi rin si Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Korinto, unang Korinto, chapter 7, verse 36, no? Verse 36 to 37. Kung inaakala ng isang lalaki na nagkakaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan, at dahil dito ay kailangang pakasal sila. Pakasal na sila. Ito ay hindi kasalanan. Ngunit, kung ipinasya niyang huwag pakasalan ng kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya'y may lubosang pagpipigil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. Meron po ba tayong dyan? Yan. Para sa ngayon lang natin na-share yan, no? Para sa mga magkasintahan na hindi, buong mundo ngayon actually yan, nangyayari yan. Napakarami yan, premarital sex. Tapos, nagkakasala ng fornication, nagli-live-in. Tapos, subo ng ostya. Yun na sinasabi lagi natin dito, avoid that. Kasi, nagdodoble kasalanan, sacrilege. Una sa katikisim natin, ang tawag doon sa kasalanan niya ay tinatawag doon fornication, no? Yung unmarried woman or unmarried man na nakikipagtalik. Ibibigay ko po sa inyo sandali bibigay natin sa inyo yung katikisim natin para naman may batayan kayo pag kinausap niyo sila, yung mga kamag-anak, mga anak, may boyfriend, may girlfriend. Ang dami po niyan. Fornication is carnal union between unmarried man and unmarried women. It is gravely contrary to the dignity of the person and of human sexuality, which is naturally ordered to the goods and spouse and the generation of and education of children. Moreover, it is a grave scandal when there is corruption of the young. Yan na po yun, yung corruption of the young, yun na yung nakipagtalik na kayo, bata pa kayo, no? So, fornication ang tawag dyan. Tingnan naman natin, biblically, ano ba pwede natin maibigay dyan? Unang Korinto 7 nga po, 36 to 38 or 37. Unang Korinto 7, sabi dito, ngunit kung ang sinuman ay nag-iisip na hindi siya kumikilos na nararapat sa kanyang nobya na sumapit na ang kanyang hustong gulang, ay hayaang mangyari ang gusto niya, hayaan silang magpakasal, hindi ito kasalanan. Ayan, so dito yung nag-iisip ka, actually may kilos na yan. Dito sa ibang talat, sa ibang version ko sabi rito, tungkol sa magkatipan, na nagkakasundong di pa pakakasal, kung inaakala ng lalaki, ibang ano to pero alos pareho lang yung ano niya, na magkakaroon siya ng masidhing pagnanasa, ayan, sa kanyang katipan, bagay na di nararapat,
Dapat dahil dito kailangan sila magpakasal. Ituloy nila ang dati nilang balak, yun nga, pakasal sila para hindi nga ito kasalanan. So yun, sa magkatipan, yun, no, yung version na yan pwede, yung ibang version pwede. Na pagka daw mayroong kayong matinding pagnanasa sa nobyo nyo, nobya nyo, lahat ng mga nakikinig ngayon, no, kompleto po tayo, katikisim at biblical, bawal po ang mag-sex outside marriage. Actually, sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo, kung matatandaan nyo, adultery yung sa kanya sa ating Panginoon Jesucristo. Yung titingin ka pa lang, what more kung makikipagtali ka pa sa hindi mo pa siya, hindi pa kayo kasal, hindi pa asawa. Ano ba ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo diyan? No? Saan ba yung sa ano natin? Tinitingnan natin dito kung saan yung tinitingnan natin yung tungkol sa pakikiapid. No? Malinaw po sa isang talata, sabi rito, bro, pakiano nga yung Mateo chapter 5, verse 27-28. Narinig ninyo na noong unang inutos sa mga tao, huwag kang makiapid. 28, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may Mahalay. ang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Diretso nga po. Okay. Ngunit ngayon sinabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Ituloy po sa 29:30. Warning po to sa lahat. Actually, dito, pansinin niyo po yung sabi natin pa ng Jesucristo. Nung una sabi, huwag kang mga lunyak. May pagtatalik na yun nun eh. But this time, makita mo yung covenant, yung bagong tipan ng ating Panginoon Jesucristo. Iniba na, no? Mag-isip ka pa lang. In other words, conscience. Umpisa pa lang ng pakikiapid mo, binibigyan ka na ng kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Talagang mas mahigpit siya kaysa noon. Noon, kailangan magtali kayo. Ngayon, ano sabi rito, mag-isip, no? So, yung pag-iisip na yun, mayroong ba consequences sa 29 nga po? Kung ang mata mo ay siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa sa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sa 30, very, very powerful. Ang ganda na lang po, no? Very powerful word yun, yung itatapon ka na sa impyerno kaysa. Pero although makita natin sa buong ng New Testament, wala namang nagdukot talaga, no? Wag natin gawing literal to. Pag sinabing dukutin mo, ibig sabihin iwasan mo. Okay? Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, umiwas ka na bago. Yun ang mangyayari dun sa mag-girlfriend boyfriend. Mahirap po talaga siya kasi lalo na sa panahon ngayon, alam natin yan, no? Mga pinsan, mga pamangkin ko, ay hindi nga marami alos sa kanila, hindi sila kasal sa pari. Ang hirap pa umpisahan kung paano mo sabihin talaga, ma-offend talaga sila, no? Alos mga pamangkin ko, civil. Medyo mahirap siya, hindi siya ganun kadali dahil alam mo, talagang mapapaaway ka lang at magagalit sila, no? Pero ang ginagawa ko, dinadaan ko sa kapatid ko at binibigyan ko ng katikisim. Binibigyan ko yung nanay nila na kapatid ko na, ate, bigay mo to, bawal yan, sabi mo sa kanila. So, yan, walang pinaka-the best na pagmamahal na maibibigay natin sa kapwa natin, kundi yung maituro ang sinasabi natin Panginoon Jesucristo. Hindi mo kinokondem. Kaya sabi natin Panginoon Jesucristo, dumating ako rito hindi para husgahan kayo, kundi para iligtas. So yung sasabihin mo ngayon sa kanila, ililigtas mo sila, pero paano paraan? As much as possible, careful ako dyan. Make sure, kaya nga malagi akong pag nag-ano ko sa FB, make sure mayroon akong talata or mayroon man akong basihan ng katikisim, ganun. So yun, tapos in a nice way, proper approach, proper time, yun po ang pwede natin maibigay sa kanila para hindi sila tuloy magkasala, kapatid.